Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Nakahanda na po ba yung ating mga pagpapala? Dahil sa ating pagsunod, di ba, ang mga pagpapala ay susunod na rin sa atin. Amen. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Dahil sabi po dito, mga pagpapala sa pagiging masunurin. Di ba po? Kaya tayo pinagpapala, sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pagpapala, lagi natin matatamasa na magmumula sa Kanya. Yun po, makipagpasa po kayo sa akin sa Levitico. Chapter 26, verse 3 hanggang 5. Yan. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos. Verse 4. Paulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. 5. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigit pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Yun po, alam niyo po, nung unang panahon, ang mga pinagkukunan, siyempre sa bukirin. Diba po? Sa pagsasaka natin at pagtatanim natin, lalo na yung palay na tinatanim natin. At alam niyo po, ang sabi po dito, susundin lamang po natin ang tuntunin ng ating Panginoon. Ay hindi po tayo mawawalan. Kahit na tapos na po yung giika ng pag-aan na palay. Dahil sa masunurin, hindi po nauubos ang mga pinaginigiik. Di ba po? Sa bukid po ang ating mga hanap buhay. Pero ngayong panahon, na sa ating mga paghahanap buhay, nandoon na po yun kung may mga pinag-aralan, opisina. Nandoon na po yun, mga nagtra-tricycle. O di ba po, sari-sari na po ang ano natin ngayon, paghahanap buhay. Kung halimbawa, kung mayroon man din tayo bukirin, di ba po, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, na ano man po yung kalooban niya na patuloy po natin sinusunod, di ba po, ay hindi niya po tayo hahayaan na maubusan, mawalan. Kahit yung mga bigasan natin, hindi yan mawawalan. Dahil alam mo po kung bakit. Dahil yun sa ating pagsunod sa Kanya. Di ba po? Na ang nais ng Panginoon, hindi tayo maghirap, hindi tayo mawalan, at hindi tayo magutom. Dahil yun sa ating pagsunod sa Kanya. Di ba po? Kasi alam niyo po, nung panahon, dahil siyempre yung mga bukirin pa po yun po, nagtatanim po sila. Tapos hindi pa po naubos yung mga prutas na pitasan nandoon pa rin. Nandoon pa rin po yung bumigi pa po sila, saganap pa talaga sila sa pagkain. Na hindi po talaga nawawalan ang kanilang mga bigasan, di ba po? Lalo na po yung mga sumusunod sa Panginoon, di ba po? Sa pagtatrabaho natin, hindi tayo hayaan ng Diyos na mawalan, di ba po? Bagkus patuloy ang ating kasaganaan, patuloy ang kapayapaan na ang nais ng Diyos, hindi tayo mawalan dahil ang gusto niya, payapa tayo na nilingkod sa Kanya. At payapa tayo na mamuhay na sagana, di ba po? At alam niyo po, sa pagsunod natin, ito po ang ano ko sa Panginoon. Dahil sa pagsunod natin, hindi po tayo hayaan ng Diyos na problema. Dahil sa kawalan, problema tayo, di ba po? Hindi po yan hayaan ng Diyos na tayo hindi payapa. Bagkus sa ating paglilingkod sa Kanya, dahil sinusunod natin yung kalooban niya, payapa po tayo naglilingkod sa Kanya. Di ba po? Yun. Kaya sa ating paglilingkod sa Kanya, dahil sinusunod natin yung Kanyang kalooban, ano man po ang Kanyang mga nais sa atin na inuutos niya, ito ay patuloy natin susundin, hindi na talaga tayo hayaan na mawalan, di ba po? Kaya yun, salamat sa Panginoon na hindi niya tayo hinahayaan na maggutom at hindi niya tayo hinahayaan na mawalan, hindi niya tayo hinahayaan na di ba maghirap, para ang gusto niya, payapa tayo na maglilingkod sa Kanya, na lagi tayong pinapasagana, di ba po? Kaya yun, salamat sa Panginoon na ito po talaga ay sa pagsunod natin sa Kanya. Ito nga, sabi ko po, sa pagiging masunurin, talagang
hindi niya po talaga tayo hahayaan na paghirap. Di ba po? Kasi ang gusto ng Panginoon, maglingkod po tayo sa Kanya na payapa. Di ba po? At habang naglilingkod tayo sa Kanya, hindi tayo nagugutom. Ano man ang kailangan natin, nandyan. Then, siya po, ano po provide ang lahat sa atin dahil tayo ay sumusunod sa kalooban. Di ba po? Yun naman po. Dadako din po tayo sa ating mga pastora na kung saan siya man din po. Dahil ang nais ko niya ay maglingkod sa Panginoon at sa kanyang mga nasasakupan, may taas na po ito sa Panginoon na tayo lahat walang mga sakit karamdaman. Diba po? Kasi kasama po tayo sa kanyang paglilingkod. Kasi po ay talagang puspos talaga ng tulungan ng Panginoon. Diba po? Kaya naman po ang kanyang para sa kanya dito na verse 5:17 ng unang Timoteo. Yan. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay, mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga magsigasig sa pangangaral at pagtuturo. Masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. O, di ba po yung ating malapastura, masigasig siya na magturo sa mga tinuturoan niya, na ang nais na talaga na masunod niya po ang kalooban ng Panginoon, di ba po? Siya po ay mahusay na mamahala sa iglesia. O, di ba po? Di ba po? Sa kahusayan niya ng pagtuturo niya sa atin, tayo man din ay naging masunod rin. At di ba po? O tingnan mo nga ang ano natin ngayon dahil sa ating malapastura ay narito po tayo ngayon na kung paano po siya naglilingkod para sa atin, na tayo po ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, sinusunod din po natin ang kalooban ng Panginoon dahil sa kanyang nais ng puso niya na hiningi niya sa Panginoon. Na alam niyo po sa ating mga pastora, hindi naman po talaga sa dapat na mag-ano sa atin, kaya lang, alam niyo po, ang puso ni pastora ay talagang nagiging puso din ng Panginoon. Na ang nais ng pastora talaga, lahat tayo ay nalunas. Di ba po? So, talagang iniiyak niya sa Panginoon sa aming sa pagpastig na yun, kung marinig ka lang po talagang sobra talaga. Iniiyak niya talaga tayo lahat sa totoo lang. Siya po ay talagang ating tagapanguna na dapat lang talaga ikalang. Dahil siya po ay karapat-dapat na tagapanguna. Ay, di ba po? Kaya salamat sa kanyang buhay. Patuloy tayo niya hindi iniiwan sa panalangin na nawa isa man sa atin ay talagang bigyan din ng karunungan upang magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Di ba po? Sa kapayapaan. Di ba? Kahit anong gulo ng pamilya natin, hindi tayo nakayaan. Kaya alam mo bakit. Salamat talaga sa Panginoon na yun po talaga yun. Isa lamang talaga ang nararapat na ating sambahin. Kaya salamat po sa Panginoon. Sige po tayo, patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Sige po, patuloy po natin kita sa aking mga amang banal sa pangalan ni Jesus. Patuloy po po natin pinupuri, dinadakila, sinapasalamatan, sinasamba, itinataas lamang po ang iyong pangalan sa aking mga buhay. Sa iyong binibigay sa amin, kaya naman po ang mga banal at mga pinipili po palain sa aking mga kapatid, magtapat sa iyo, Diyos, patuloy mo po sa pagpalain. Bigyan ng kalakasan, kapayapaan,
dito is isa. At muli Ama, sa ina po namin pinagalitan. Salamat po.